Kawamura Soto combo laban sa team ng Shinshu, inaabangan na mababangis ng plays ng Yokohama. Magbabalik na active NBA players ang makakalaban ni Kay Soto sa team ng Georgia. 1-2 punch sa 4 at 5 position. AG Edo at Kay Soto tatapatan ang mga players na ito. Back-to-back games na naman ang mapapanood natin. Yokohama Bicor laban sa team ng Shinshu Brave Warriors na kinabibilangan ni RJ Abrientos at Matt Umacho Aquino. Mukhang magbabalik na nga si Kawamura at makakapaglaro sa back-to-back games na ito, kaya naman sisignan ng konti ang mga plays ng Yokohama, hindi kagaya sa kanilang last 2 games na walang Kawamura, kanya-kanyang bato na lang sa 3-point area at nagmimintis pa nga. Patuloy ang magandang build-up ng Wasserman dito kay Kay Soto at pinapalakas na nga niya ang kanyang upper body at nagdadagdag ng konting timbang para sa NBA Summer League at lalong-lalo na nga para sa Olympic qualifiers. Alam na natin na merong Kristaps Porzingis at Davis Bertans ang Latvia at hindi lamang sila ang may mabigat na mga players, dahil naman sa team ng Georgia ay may mga NBA players sila na makakamatch up ni Kay Soto. Tandaan lang natin, tapos na ang NBA kapag nagsimula na ang Olympic qualifiers. Nakita natin na merong dalawang active na NBA players ang Georgia at unahin natin itong si Goga Bitadze. Naglalaro sa NBA at para sa team ng Orlando Magic, nakalagay sa NBA record niya na isa siyang center forward, kaya naman sigurado tayo na isa siya sa makakabanggaan ni Kay Soto sa loob ng paint. Ito yung pagkakataon ni Kay Soto na subukan, natapatan at talunin ang mga players na ito, at kung nagawa nga niya ay mukhang magsisisi nga rin ang Magic sa hindi tuluyang pagkuha dito kay Kay Soto. Isang backup player si Goga sa Orlando Magic bilang isang center forward at mukhang kaya naman ni Kay ang role niya sa Magic. 24 years old na itong si Goga at 21 naman itong si Kay Soto, kaya lamang sa experience si Goga laban dito kay Kay Soto. Pero gaya ng nasabi natin kanina, kung mangingibabaw ang laro ni Kay laban sa NBA player na ito ay maganda-ganda ang tsansa ng kampo ni Kay na makasungkit ng NBA contract ngayong taon. Nandito nga rin sa team ng Georgia ang isa pang NBA player na mula naman sa team ng San Antonio Spurs na si Sandro, isang forward center at magiging mabigat nga rin ang center power forward ng Georgia, at maganda ito para kina Kay Soto at AG Edu. Magkakasubukan laban sa mga NBA players. Sino nga ba ang mas mabigat sa ilalim? 24 years old nga rin ang player na si Sandro at lamang pa rin sa experience laban kay Kay Soto at AG Edu sa high level competition, pero papalagan ng mga batang players natin ang hamon ng mga NBA players na kanilang makakamatch up kapag nagharap ang Georgia at Gilas Pilipinas. Kailangan patunayan ni Kay Soto at AG Edu na kaya nilang makipag-compete laban sa 4 at 5 na mga NBA players ng Georgia. Sana maging healthy nga rin sina Japet Aguilar at Junmar Fajardo, dahil na rin sa sila ang gagabay sa mga batang bigs natin para may labas nga rin nila ang kanilang best sa pamamagitan ng pagbahagi ng experience na meron sila at meron namang maipapayo ang mga veteranong bigs natin sa mga batang bigs ng Gilas. Kunting update muna tayo sa mainit na NBA playoffs at naglaro ang Suns laban sa Timberwolves. Home court ng Wolves at panalo sila sa score na 105-93. 2-0 na nga ang seri natin pabor sa team ng Minnesota. Pacers naman ang naglaro laban sa Bucks. Home court pa nga ng Milwaukee dito, pero natalo sila sa score na 125-108. Tabla na ang seri natin, 1-1 ang labanan. Naging dikit at mainit ang laro ng Dallas kontra sa team ng LA Clippers. 96-93 ang score natin. Tabla na nga rin ang serye, parehong 1-1 ang score ng dalawang teams. Nadidihado ang Bucks dahil walang Giannis, at ang Dallas naman ay mahirap silang mapigilan kapag nag-init sina Luka at Irving, ang 1-2 punch sa opensa ng Dallas Mavericks. Malalaki naman ang Minnesota Timberwolves at mahihirapan talaga ang Suns sa loob ng paint, at kailangan nila ng matindi at high percentage na shooting sa 3-point area laban sa Wolves kung gusto pa nilang makahabol sa serye.